Katanungan ko po ay ganito. Tatanong ko sa inyo, My question is, Itatanong ko lang ho. I just want to ask, Tatanong ko lang po kung I'm ready. Sasagutin ko kayo. Pero kung gusto mo ng kompletong sagot, itanong mo. May sagot ang Biblia. Nakasulat kompleto, walang bawas, walang labis, walang kulang. Kaya ang sabi ng mga apostol, matuto kayo sa amin, huwag hihigit sa bagay na nasusulat. Lipa City sa Batangas. Si Kapatid Noel Ocampo ay naroon kasama ng ating mga panauhin. Go ahead, Batangas, please. Opo, kapatid na Daniel. Salamat sa Diyos. Ang magtatanong po dito sa lokal ng Balintawa, kapatid na Eli at kapatid na Daniel ay si kapatid na Janet Mariano. Ang kanyang reliyon po ay New Apostolic. Sige po, kapatid na Janet. Magandang gabi po, Brother Eli. Gusto ko pong malaman kung bakit magkaiba ang Iglesia ni Cristo at Iglesia ng Diyos. Lahat naman magkakaiba eh. Di ba? Hindi lang naman ang Iglesia ni Cristo, hindi lang naman ang Katoliko, hindi naman ang Iglesia ng Diyos lang. Maraming pagkakaiba eh. Kagaya nga nung Iglesia sa Davao, hindi na magugunaw ang mundo. Ang Kristo nila, tao na. No? Ang Kristo nila, si Kibuloy na eh. Una, tutol siya. Ang Kristo daw, hindi tao. Sabi niya sa Iglesia ni Cristo, hindi raw tao si Kristo. Siya ang Kristo ngayon. Ano ba siya? Siya raw yung appointed son. Dumating na raw siya. Tutol siya sa Iglesia ni Cristo na, na si Kristo'y tao. Tao rin naman siya. Di ang Kristo'y tao. Kristo nila. Pero hindi yun yung Kristo ng Biblia, kapatid. Kaya magkakaiba talaga. Mag-isip ka, kung hindi nga magkakaiba, sa Iglesia ni Kristo, si Kristo tao. Sa Katoliko, si Kristo'y tao na Diyos pa. Tunay na tao, tunay na Diyos pa. Ang sabi ng Iglesia Katolika. Sabi naman ng mga born again, si Kristo raw ang Ama, siya pa rin yung anak. Siya pa rin yung Holy Spirit. Nagkakagulo talaga. Hindi naman tayo dapat mag-away. Pero talagang kung mag-aaral ka, magkakaiba, napakaraming pagkakaiba. Merong nagsasabi na si Rizal daw ang Kristo. Yung mga Rizalista. May nagsasabi na si Rizal daw, yung Kristo raw, nagpunta sa Pilipinas at sumapi kay Rizal, kaya siya ang Kristo. Tanungin niyo mga Rizalista. Matagal kong kasama yung mga Rizalista eh. Si anong pangalan? Si Tandan Taril. Kaibigan ko yun eh. Talaga ang kanyang paniwala, si Rizal ang Kristo. At ngayon, mayroong bagong relihiyon sa India na ang Diyos niya si Trump. Yung presidente ng Amerika. Tinan mo pakita ko sa iyo. Baka hindi nyo alam, may iglesia ni Trump sa India. ఒకసారి సైకాలజీ ఎగ్జామ్ కూడా తీసుకోవాలను నాకేం అవసరం లేదు ఎందుకు వెళ్ళిపోవాలని చెప్పాను. ఎందుకంటే నాకు ఆయన దేవుడు అయినా నాకు ఆయనకు మీరు ఏమని అనుకున్నా నాకు అవసరం లేదు, ఆయన నా దేవుడు అంతే అని చెప్పాను. తర్వాత My God, sabi niya, He is my God. Sabi, si Trump daw ang kanyang Diyos. Ewan ko kung nabalitaan na ni Presidente Trump na Diyos na siya ngayon. Ayun, nakakatuwa rin. Minsan sa isang panbanda,
Kung manonood ka, para ka nanonood ng comedy, no? Minsan naman, maiinis ka, para ka nanonood ng horror. Kasi, kanya-kanya lukuhan. Wala na, hindi na nagbabatay sa Biblia. Ngayon, usong-uso yun na kanya-kanya ng daldal, wala na sa Biblia. Pero kung Biblia pagbabatayan, kapatid, ano ang pagkakaiba ng Iglesia ni Cristo at saka ng Iglesia ng Diyos? Kung ang tinutukoy mo kami, kapatid, ang Kristo nila tao. No? Sa kanila, hindi bawal ang bisyo. Pwedeng magsigarilyo, pwedeng uminom ng alak na nakalalasing, pwedeng magsugal. Yung miyembro nga nila na mataas ang tungkulin sa gobyerno, nahuling nagsusugal saan ba yun? Sa Hong Kong ba? Okay lang, hindi naman tinitiwalag. Ganon, marami kaming pagkakaiba. At sa kanila, ang anghel, tao. Si Manalo, anghel daw. Amin, ang anghel, espiritu. Kasi yun ang nasa Biblia. Lahat ng anghel, espiritu. Basahin natin ang 1:13-14 ng Ebreo. Ngunit kanino sa mga anghel sinabi niya kailanman, lumuklok ka sa aking kanan hanggang sa ang iyong mga kaaway ay gawin kong tungtungan ng iyong mga paa. Hindi baga silang lahat ay mga espiritong na magod sa kaligtasan? O, yung anghel. Ibaga si lahat, mga tagapaglikod. Ang lahat ng anghel, espiritu yan Ginawa ng Diyos ang mga anghel, espiritu. Aba, si Manalo raw anghel, mali yun. Kaya mag-iba kami, marami kaming aral na hindi kami pinagkakasunduan kasi may mga aral sila, wala sa Biblia. Kagaya halimbawa nung mga abusya ni Manalo. Meron silang lagak, linggo-linggo, bukod sa abuloy, may lagak, may tinitipon construction, merong kadiwa, marami. Nasa kanilang ministerial ethics and church procedures. Ang dami nilang abuloy, basahin natin, kapatid na Daniel. Yung libro nila sa page 250. Ito po, ang mga ingat yaman ang tuwirang mananagot ng lahat ng uri ng salapi ng lokal. Maging ito ay abuloy ng panghuwebes, panglinggo at kabataan, tinitipon construction, pagbili ng lupa, at pagpapakumpuni at pagtatayo ng kapilya. At gayon din ang salaping inilabas mula sa lagak, buklod, kadiwa at iba pa. Gayon din ang iba't ibang pabilin na may kalakip na salapi. Marami silang pabilin na may kalakip na salapi, iba-iba, ang dami. Yun ang pagkakaiba namin. Wala kasi sa Biblia yung karamihan dyan kapatid. Marami pa ang pagkakaiba. Sa kanila, yung kanilang kaaway, galit sila sa kaaway. Yung mga kaaway nila, napapatay Kaya nga pati yung mga ministro nilang, dating ministro nila, nung tumiwalag na at dahil hindi na naniniwala sa kanilang ginagawa, mali na ang ginagawa nila, natatakot. Tinan mo si Noel, si Lowell Minorca, nagtatakbo sa Canada. Nag-refugee ng Canada. Naniwala ang Canada na maaari siya talagang tayin. Yun ngayon ang saksi ko Yung investigation ng CBC, no? Na nag-imbestiga sila sa reklamo ni Lowell Minorca, nakita nila na talagang may posibilidad na maipapatay siya ng Iglesia ni Manalo. Naglagay siya ng mahigit sa 2,000 ebidensya sa gobyerno ng Canada. Ayan, si Lowell Minorca. Ministro yan. Natakot. Kaya ako umalis ako sa Pilipinas, pero hindi ako natatakot na mapatay nila. Ayoko lang may madamay sa aking mga mahal sa buhay. Mas mahihirapan ako pagka ang aking isang mahal sa buhay, makikita kong papatayin nila. Mas mahirap sa kalooban ko yon.
kesa sa umalis na lang ako at maiwan ko sila sa Pilipinas. Kasi pinagbabantaan nga nila akong patayin Pinapahanting nga nila ako Papasalubong daw nila ako kay Amuraw. Ibig sabihin nun, yung Amuraw na yon, punerarya yun O parinig natin. Pagkakataon, nabanggitin natin. Pero ngayon, balita natin ay si nasa Dubai. Pero madaling, sapagat ang programang ito nakakarating po dyan sa Dubai. Ano po? Si Mr. Soriano, pag-alagala dyan, sapagat meron siyang mga tinatawag na grand pulong, anytime, pwedeng magbalik yan. Airport ang bababaan yan. Meron tayong pwedeng kausapin na kapatid para libre sa sasakyan niya. Si kapatid na Amuraw na kakausapin natin yon para wala na siyang gasto sa sasakyan. Libre serbisyo. Ano po? Carpeted pa ang daraanan ng Mr. Soriano, ha? At kung medyo madilim, libre ilaw pa. At saka libre pa raw, mali, at saka kape. Pero sana, pagbalik niya rito, meron tayong wish kay Mr. Soriano sa mga nalantad na ito. Wish lang namin ay kay Mr. Soriano, peace be with you. Ano? Rest in peace. Rest in peace daw, RIP. Talagang balak nila papatayin ako pagbalik ko makapangyarihan sila sa malakas sila sa gobyerno. No, may mga miyembro silang opisyal ng gobyerno. Kaya hindi imposible. Kaya tinan mo mismo yung kamag-anak ng mga ministro nila natatakot na sila papatayin. Si Luel Minorca. Humingi pa nga sa akin si Luel Minorca ng patawad Kasi kasama siya sa mga nag-iimbento ng mga ipaninira sa akin. Inamin ni Luel Minorca yan Pakita nga natin yon sa mga tao. Maraming nanonood The rest of the Dating Daan members, especially Brother Harry Soriano. Yeah, we can... kasi, I was part of what happened before. Sad to say na yung... I know exactly what they did. Kasi nag-edit ako ng Tamang Daan on. Yun ang and pati yung yung nahandaan ko yun yung nagpakalat noon ng newspaper, yung comics against kilala kong gumawa nun ng mga si Ferma. Parang pala naramdaman ko na why Tapos i-distribute sa mga sabi ko, why are they doing this? I mean, kung talagang you're of God, you don't need to do this. Di ba? Nakakalungkot na. And kaya nakita ko yung talagang ginawan lang strategic targeting sa kanya hanggang sa Interpol, hanggang sa So yung ginawa ng procedures na yan, sabi. I was a witness to that, all of that. Kaya sabi ko siguro it's never too late for at least yung mga talagang mga kasamahan namin na who's not into hatred and all of that. At least on our part, talagang would like to extend our apologies, sincere apology. We can do that. Humingi ng tawad si Luel Minorca sa atin dahil kasama siya pala doon. Pati pala yung nag-manufacture ng comics, kilala niya. Yung para pasamain ako, may comics silang ginawa. Mahilig sa comics yung Iglesia ni Manalo Gumawa ng comics paninira sa akin. Kilala daw ni Luel Minorca kasi Perna? Perma raw ang gumawa nun. Di niya lang binigyan ng apelyido. Makikita nyo. At hindi lang si Luel Minorca ang natatakot sa kanila. Pati nanay niya at kapatid niya, ginipit niya, natatakot sila. Kasi tiniwalag na nila, ginigipit nila. Bakit sinasabi nila nanganganib daw ang buhay nila? Ang puno nila kapatid niya at saka anak niya. Ba't nanganganib ang buhay nila? Bakit ganon? Alam nila kung anong klaseng iglesia ang Iglesia ni Manalo. Basahin na, pakinggan natin. Ako po si Angel Manalo. Anak po ako ng KRD at Kateni. Mga kapatid po namin sa Iglesia ni Cristo. Nananawagan po kami sa inyo dahil nanganganib po ang aming buhay. Sana'y matulungan niyo po kami. Sana po ay pakinggan po rin ninyo ang panawagan ng aking ina, ang kapatid na Tenny Manalo. Maraming salamat po. Ako po, si Tenny Manalo.
sa kalangitan ng Iglesia ni Cristo sa loob ng 46 na taon. Panawagan sa aming mga kapatid sa Iglesia na tulungan ninyo kami dahil may panganib sa aming buhay. Saklolohan ninyo ang aking mga anak, si Angel at Lottie, ang kanilang mga kasama. Tulungan niyo rin ang mga ministro na dinukot hanggang ngayon ay hindi pa nakikita. Awa natin sila at ang kanilang pamilya. At sa aking anak na si Eduardo, sana makausap kita. Mga kapatid, tulungan nawa tayo ng ating Panginoong Diyos. Maraming salamat po sa inyo. Yan. Mismong nanay mo natatakot, nanganganib ang buhay. Mismong kapatid mo natatakot. At yung kapatid niya ginigipit. Ako pa kaya hindi gipitin niyang mga ministro nila na nagpakasakit na itaguyod yung kanilang pananampalataya kahit kulang sa sweldo, no? Mga ministro yan na natakot. Ilang ministro na ang napatay, yung tumiwalag sa kanila. Yung mga ministro sa abroad, takot din. Nasa Amerika, nasa Australia, mga natatakot mga ministro. Bakit? Lahat ba sila duwag? Kasi alam nila ang maaaring mangyari sa kanila. Ganon din ako. Hindi dahil sa ako'y duwag. Unang-una, matanda na ako. Ilan na lang ang buhay kong nalalabi para matakot pa ako. Nung bata ako, hindi niyo ako natakot . Nung ako'y edad na nasa 25 anyos, pinagtulong-tulungan akong bugbugin ng 5 diakono ng iglesia ni Manalo. Na-ospital ako ng 1 linggo sa Guagua. Hindi nyo ako natakot, hindi ako tumigil . Ngayon nyo pa ako matakot, malapit na rin akong mamatay. Naku po. Kaya yan ang pagkakaiba namin sa iglesia na yan. Anong ginagawa nila? Ginigipit ang kaaway. Katunayan, ginipit nila pati magulang nila at mga kapatid. Tinan mo ang sabi ni Lottie. No? Dinimanda niya yung kanyang kapatid na si Eduardo ng falsification of public documents kasi yung lupa nila gusto niyang kami kapatid niya. Pakinggan natin. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagsalita na si Lottie Manalo Jimenez, ang nakababatang kapatid ng pinuno ng Iglesia ni Cristo na si Eduardo Manalo. Sabi ni Lottie, siya ay bilanggo sa sarili nilang pamamahay. Inireklamo niya sa piskalya ang kapatid ng estafa at falsification of public documents dahil sa pineke umano na deed of sale. Ayon kay Lottie Manalo Jimenez, sinira ng kanyang kuya ang pangako sa kanilang ama, ang yumaong si Eranio Manalo, na alagaan ang maiiwang pamilya. Pinaalis na kasi ng INC si Lottie at kapatid na Angel sa kanilang tirahan sa Tandang Sora matapos silang itiwalag ng simbahan. Depensa ni Lottie, nakapangalan sa kanya ang titulo. It is not part of yung tinatawag nilang bahay ng iglesia. This is bahay ng tatay namin, yung compound for the family. So sabi nila wala kami karapatan doon. Actually we do. Kasi angkan kami ng Nagtakit taliwa sa pangako sa ama ang naging ugali sa kanila ng kuya na nagsimula 1 taon mula nang yumao si Eranio. Tinatawag po niya kami when my father sabi niya, huwag mong bababayaan ng mga kapatid mo. And he promised that he will take care of us. Ipinakita ni Lottie ang bakod na may 3 palapag ang taas na itinayo sa pagitan ng kanilang bahay at bahay ng kapatid na Eduardo. Mula noon anya ay unti-unti na silang ginipit at ayaw harapin. Kaya po namin siya gustong makausap. Bakit mo siya nagagalit sa amin? Ano bang dahilan? Wala po siyang binibigay na rason.
Tinayuan ng pangalawang bakod na gawa Kita sa... mo, mismong kapatid at mga magulang, ginipit. Ako pa ang hindi gipitin. Ako talagang matagal na akong ginigipit niyang iglesia na yan. Pag-asa ko na paghuhukom na maintindihan ng mga tao na yung kanilang ipinail sa akin, ako raw, ni-rape ko raw yung kanilang miyembro. Ni-rape ko raw. Yun ang nakapending ngayon sa Pilipinas. Ipinaninira sa akin ni Kibuloy. No? Ni-rape ko raw, inamin ko raw, sabi ni Kibuloy. Naku, hindi ko matanggap na gano'n ah. No? Dapat doon magaling-galing na abogado humarap dito sa si Kibuloy eh. Sub judice yan eh. Inamin ko raw, sabi ni Kibuloy. Hindi pa nga naumpisahan yung kaso na yon. Yan ay trabaho ng Iglesia ni Manalo. Ididimanda ka, takot na demanda, attempted murder, frustrated murder, tapos dinimanda ako ng obstruction of justice, kung ano-ano. Gaya ng ginagawa nila ngayon kay Lowell Minorca na isa nilang ministro na lumayas na sa kanila dahil sa maling ginagawa nila. Yan ang aking masasabing parang I was vindicated nung umamin si Lowell Minorca ng ginagawa ng kanyang iglesyang dating kinaaniban. Ang pangarap ko nga makausap ko ng personal si Lowell Minorca para pagkatulong kami nagibain ang masasamang aral at gawain ng iglesia ni Manalo. Pero hindi ko alam kung mangyayari pa yon. Ang masasabi ko mga kapatid, ganito, marami kaming diferensya pagkakaiba ng iglesia ni Manalo. Ang iglesia ng Diyos, walang record ng panggigipit sa kapwa. Wala tayong record na isang taong pinatay natin. Yung ating kapatid na si Marcos Mataro, pinatay sa tanghaling tapat dun sa San Simon. No? Pinatayon, binaril, inubusan ng bala, wasak ang ulo. Kapatid natin yan. Nung makita yung pumatay, tumakas. Ang sinasakyang motor ay motor ng isang diakono ng iglesia ni Manalo. Yang diakono na yan, na may-ari ng motor na sinakyan ng mga pumatay kay kapatid na Marcos Mataro, hindi na makita yan. Tinago na yan. No? Tapos, merong ibinabalita sa social media, ang pumatay daw kay kapatid na Marcos Mataro kami. Tinan mo kawalang yan yan. Ano? Binabaliktad talaga. Kaya magkaiba kami kapatid sa maraming paraan. Ang iglesia ng Diyos walang kahit isang taong pinatay mula nung umpisa hanggang ngayon. Wala kaming record niyan. Pero yung iglesia ni Manalo, naku po, maraming record niyan. Gusto mo, babasahan kita. Sa Supreme Court's Report Annotated, yan po ay Volume 339, August 28, 2000, People versus Abella. Ang mismong Supreme Court ang may hawak ng record ng pagpatay ng mga diakono at miyembro ng iglesia ni Manalo sa kapwa-taong Katoliko. Kaya kung ako man ay halimbawa umiiwas sa konfrontasyon, ayokong may mamatay na miyembro na magtatanggol sa akin para wala nang masyadong problema, lumayo na lang ako at naisip ko, tama namang umalis ako sa Pilipinas dahil 32 anyos na akong nangangaral sa Pilipinas. Mangaral naman ako sa ibang lugar. Kasi sabi ni Kristo ay yumaon kayo, gumawa kayo ng alagad sa lahat ng mga bansa. Kaya ako'y pumunta sa iba-ibang bansa. Awa naman ng Diyos, nagkaroon ng mga kapatid sa iba-ibang bansa mula nung ako'y umalis sa Pilipinas. Natupad yung hula mula sa silangan, makakarating hanggang sa kalunuran ang aral ng Diyos sa mga panahon natin na tinatawag sa Bibliang mga huling araw. Awa ng Diyos, dito sa South America at sa Amerika, ay sa Central America, meron tayong humigit kumulang na 700 local churches
267 sa Latin America, 169 locals in Brazil, 169 saka 257, at saka sa Amerika, North America at Canada. Sa North America mayroong 43 local churches, at sa Canada ay mayroong bind yun. Ibig sabihin, more or less, itong kontinente ng Amerika mula sa taas hanggang sa baba, meron na po tayong humigit kumulang na 43, 169, saka mahigit na 500 lokal, no? O 600, kulang na 600 local churches sa iba't ibang panig ng kontinenteng ito. Nagkaroon na rin tayo ng lokal sa mga lugar sa Africa, meron tayong lokal sa Asia, sa Singapore, sa Malaysia, meron tayong lokal sa Sydney, meron sa New Papua New Guinea, meron tayong lokal sa hindi ko natatandaan lahat. Sa Busan, South Korea, Daegu, South Korea, Yungbu, South Korea, Gwangju, South Korea, Seoul, South Korea, Zubel, Taiwan, Tapichung, Taiwan, Taipei, Taiwan, Kaohsiung, Taiwan, Macau, China, Shanghai, China, Kennedy Town, Hong Kong, Tukwawan, Hong Kong, Tokyo, Japan, Chiba, Japan, Shizuoka, Japan, Hamamatsu, Japan, Nagoya, Japan, Shiga, Japan, Osaka, Japan, Yoshikawa, Japan, Tochigi, Japan, Bangkok, Thailand, Pattaya, Thailand, Brunei, Phnom Penh, Cambodia, Siem Reap, Cambodia, East Timor, Timor-Leste, Ho Chi Minh City, Vietnam, Jakarta, Indonesia, Kota Kinabalu, Malaysia, Kuala Lumpur, Malaysia, Lahad Datu, Malaysia, Sarawak, Malaysia, Singapore, at Adelaide, Australia, Balmera, Brisbane, Cairns, Australia, Canberra, Darwin, Australia, Kingaroy, Australia, Rockhampton, Australia, Maitland, Australia, Melbourne, Perth, Australia, Sydney, Australia, Townsville, Australia, Wodonga, Australia, Ashburton, New Zealand, Auckland, New Zealand, Christchurch, New Zealand, Hamilton, New Zealand, Papakura, New Guinea, Wellington, New Zealand, Saipan, USA, Guam, USA, Palau, Marianas, Madang, Papua New Guinea, Port Moresby, Papua New Guinea, at Siar, Papua New Guinea. Lumalabas, yung pag-alis ko sa Pilipinas, nakatulong sa pagpapalaganap ng samahang ito. Kaya ako umalis, kapatid, ayoko na may mapatay na mga mahal ko sa buhay at mga kapatid sa iglesia. Umiwas lang ako sa gulo. Yun ang pagkakaiba namin. Ang iglesia ni Cristo, mang-uusig ng kapwa-tao. Kami hindi kami nang-uusig. Kami inuusig. Sana naunawaan mo, kapatid na Janet, ano? Okay po. Ayan, maraming salamat po.